Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng high school, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slamdunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Bilibili account na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisahan na natin ang Chapter 99 ng International League. Nagawa nang makuha ng Kuzo ang kalamangan sa Shouku, habang itong mga manlalaro ng Shouku naman ay may naisip na paraan para ma-counter ang play na ginagawa ng Kuzo. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouku ang bola at dinadala na ito ni Ryota papunta sa kanilang basket. Dapat ko lang sundin ang play na sinabi ni Maki sa amin dahil nakakatiyak ako na mas malaki ang maitutulong nito para sa amin. Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili. Habang itong si Hanamichi at Rukawa naman ay biglang nagkatinginan sa isa't isa. Sabay na pabulong sila sa kanilang mga sarili. Heto na, kailangan na namin magsimula ngayon. Yan ang sabi nila Rukawa at Hanamichi sa kanilang mga sarili. Sabay nagpalitan na sila ng binabantayan at paulit-ulit lang nila itong ginagawa na agad namang napansin itong mga manlalaro ng Dawan. Aba, mukhang ibang play naman ang gagawin ng Shouku ngayon . Tignan niyo yung may pulang buhok at itong si Rukawa. Paulit-ulit lang silang tumatakbo at nagpapalitan ng bantayan. Ano kaya ang plano ng dalawang ito? Yan ang sabi ni Yamato. Tama ka nga, Yamato. Napansin ko din ang ginagawa nila. At isa pa, parang mas lalong bumibilis ang kanilang mga galaw habang tumatagal ang kanilang palitan. Tignan nga natin kung ano nga bang gagawin ng dalawang batang yan. Yan naman ang sabi ni Zeto. Habang itong si Atochi naman ay napabulong na lang sa kanyang sarili. Sige, Hanamichi. Ipakita mo pa sa akin ang iyong tunay na laro. Ipakita niyo sa amin kung ano nga ba ang tunay na teamwork para sa kupunan ng Shouku. Yan ang sabi ni Hatochi sa kanyang sarili. Habang itong si Ryota naman ay sinimula na ipasa ang bola papunta kay Hanamichi. At nang hawak na ni Hanamichi ang bola, bigla namang nagulantang itong mga manlalaro ng Kuzo. Dahil na nga sa sobrang seryoso ng mga mata nitong si Hanamichi laban kay Ken. Ano? Si Ken ang nagbabantay sa may pulang buhok na yan? Oo. Alam kong kaya ni Ken ang lalaking yan, pero sa itsura na may pulang buhok na yan ngayon, parang gusto niya nang kainin ng buhay itong si Ken. Ano kaya ang pinaplano ng lalaking yan? Aatake ba siya? O baka naman, ginagawa niya lang yung tingin na yan dahil gusto niyang mawala ang focus nitong si Ken sa kanya. Yan ang sabi ni Jin sa kanyang sarili, habang nakatingin kay Ken at Hanamichi. Sige na may pulang buhok, umatake ka na sa depensa ko kung kaya mo. Tignan natin kung magagawa mo nga ba talaga ako malusutan sa laban na to. Yan ang paghahamon na sabi ni Ken kay Hanamichi. Habang itong si Hanamichi naman ay biglang napangiti kay Ken. Huwag mong pagsisisihan yung mga sinabi mo ngayon sa akin, Ken. Dahil sisiguraduhin ko sa'yo na hindi mo ako magagawang pigilan dito. Ngayon, humanda na kayo. Dahil amin na ulit ang kalamangan dito. Yan ang sabi ni Hanamichi. Sabay sinimulan na nitong idribble ang bola at umatake na ito sa depensa ni Ken. Subalit, mabilis din namang nadedepensa ni Ken ang napakagandang ginagawang opensa ni Hanamichi dito. Ano na, Hanamichi? Hindi ka ba makalusot sa depensa ko? Puro yabang ka lang pala. At walang kwenta yung taas mo dahil hindi mo magawang makalusot sa napakaliit na kalaban mo ngayon. Isang patunay na hindi talaga sa tangkad na babase ang lakas ng isang manlalaro. Ngayon, humanda ka na, Hanamichi. Dahil sisiguraduhin ko na mapipigilan kita. Yan ang sabi ni Ken. Nang biglang nagulat itong si Ken. Dahil ibinaba pa ni Hanamichi ang kanyang katawan at pumantay ito sa taas ni Ken. Ano? Anong binabalak ng Hanamichi na to? Iniinsulto niya ba ako? Yan ang sabi ni Ken sa kanyang sarili. Sabay sundot sa bolang hawak ni Hanamichi. Ngunit, sa pagkakataon na to, hangin lang ang nasundot nitong si Ken. Dahil na nga sa biglang idrinibble ni Hanamichi pakanan ng bola, sabay isang napakabilis na spin moves ang ginawa nito laban sa depensa ni Ken na naging dahilan upang tuluyan niya na nga itong maiwanan. Subalit, agad din naman itong binantayan ng mahigpit ni Rio. Ngunit, hindi naman nagpapa-apekto itong bida natin at agad itong nag-crossover pakaliwa habang itong si Rio naman ay mabilis na dumepensa sa kanyang kaliwa. Subalit, laking gulat nitong si Rio dahil na nga sa biglang naglaho na parang bula itong si Hanamichi at nang pagtingin nito
ito, nasa kanang depensa niya na ito at tuluyan na siya nitong naiwanan ng todo. Ano? Anong klaseng galaw yon? Isang fake? Pero parang totoo dahil kitang-kita ko ang kanyang katawan na nag-crossover sa kaliwa. Ngunit, bakit biglang nasa kanan na siya? Anong klaseng galaw kaya ang kanyang ginawa? Yan ang pagtataka at gulat na sabi ni Rio sa kanyang sarili. At nang malapit na itong si Hanamichi sa kanilang basket, agad din naman itong tumalon at takmang gagawa ng isang layup. Subalit, bigla din namang sumulpot itong si Morishige sa kanyang harapan. Huwag kang umasa na makakapuntos ka dito, Hanamichi, dahil hindi kita hayaan na makagawa ng punto sa teritoryo ko. Yan ang sigaw ni Morishige na talaga namang sinasabayan si Hanamichi sa itaas. Ngunit, laking gulat nitong si Morishige dahil na nga sa biglang nawala na naman itong si Hanamichi na parang bula sa kanyang harapan. Ano? Asan siya? Yan ang sabi ni Morishige sa kanyang sarili at ang pagtingin nito sa kanyang ilalim, bigla itong nagulat dahil na nga sa nakangiti itong bida natin na nakatingin sa kanya. Imposible! Anong nangyari? Nakita kita na tumalon, kaya naman, paano at nandyan ka pa din sa ibaba? Yan ang sabi ni Morishige sa kanyang sarili. Isa kang ungas bakulaw, kumagat kayo sa napakasimpleng galaw ng enyong ito. Ngayon, 2 unggoy at isang gorilla ang nabitag ko ngayon. Yan ang sabi ni Hanamichi. Sabay talon at gumawa ito ng isang easy jump shot na agad din naman pumasok sa kanilang basket. Nalabis na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga ng show ko. Ayos! Ang husay mo may pulang buhok! 3 manlalaro ang nilusutan mo na walang kahirap-hirap. Ibang klase ka talaga may pulang buhok. Nakakabilib ka! Idol ka na talaga namin! Yan ang sigawan ng mga tagahanga ng show ko. Habang itong si Morishige naman ay biglang nilapitan itong referee. Sabay nagreklamo ito ng todo. Hoy referee! Di ba double yung ginawa ng Hanamichi na yon? Bakit hindi ka pumito? Tumalon siya tapos bumaba ulit. Nang hawak pa ang bola. Kaya naman, dapat tinawagan mo siya, di ba? Marunong ka ba talaga? Yan ang naiinis ang sigaw ni Morishige sa referee. Anong pinagsasabi mo dyan, number 15? Hindi naman tumalon yung may number 10 ah. Ikaw lang naman ang tumalon mag-isa. Kaya naman, bakit ko siya tatawagan ng isang violation na hindi niya naman ginawa? Yan naman ang sabi ng referee. Nang biglang lumapit itong si Moroboshi kay Morishige. Tama na yan, Morishige. Tama ang referee. Hindi tumalon si Hanamichi. Naggulat nga kaming lahat. Bakit ka tumalon bigla eh? Yan naman ang sabi ni Moroboshi. Hindi, Moroboshi. Kitang-kita ng aking 2 mata na tumalon yan si Hanamichi. Kaya naman, napatalon din ako. Pero nagulat na lang ako bigla siyang nawala sa aking harapan. Yan naman ang sabi ni Morishige. Ano bang pinagsasabi mo, Morishige? Hindi nga tumalon yan si Hanamichi. Yan naman ang sabi ni Moroboshi. Nang biglang nilapitan na din sila nitong henyo natin na si Hanamichi. Isang shadow ang ginawa ko sa inyo, Morishige. Isang shadow na parang totoo talaga. Matagal ko nang pinag-aralan ng galaw na yon. Isang galaw na sobrang hirap matutunan. Isang galaw na hindi basta-basta matututunan ng isang tulad mo dahil tanging henyo lamang ang nakakagawa ng ganung galaw. Yan ang sabi ni Hanamichi na talaga namang humahalakhak. Habang itong si Moroboshi naman ay nagulat sa sinabi ni Hanamichi sa kanya. Ano? Isang shadow? Anong galaw yon? Bakit hindi namin nakita? At tanging si Morishige lang ang nakakita nito. Yan ang sabi ni Moroboshi. Ang makakita lang ng ganung galaw ay ang taong nakatingin sa aking mga mata, Moroboshi. Itanong mo sa mga putla mong kakampi na si Rio. Dahil nadali ko din siya ng ganung galaw ko. Yan naman ang sabi ni Hanamichi. Sabay tumalikod na ito at bumalik na sa kanyang mga kakampi. Habang itong si Moroboshi naman ay napatingin kay Rio. Tama siya. Nadali din ako ng Hanamichi na yan. Hindi ko talaga inaasahan na may ganong move sa lalaking yon. Nakakainis. Sobrang nakakahiya ang nangyari sa akin. Nagawa kong malusutan ng isang katulad niyang nilalang. Yan ang naiinis na sabi ni Rio sa kanyang sarili. Nang biglang pumalakpak itong captain nila na si Jin. Tama na! Gumising na kayo mga kasama! Hindi ito ang oras para mamanga kayo sa lalaking yan. Ngayon, kung ang paraan niya para magamit ang shadow na galaw ay ang pagtitig sa kanyang mga mata, pues, gawin natin. Hindi tayo titingin sa kanyang mga mata, kundi sa bola lamang. Tulad ng dati nating galaw, sa bola lang tayo mag-focus. Gawin natin ang dati nating play. Kung hindi na uubra sa kanila ang bilis, pues, gagawa tayo ng bagong taktika. Tara na mga kasama, tayo naman ang sa opensa. Huwag nating hayaan na madagdagan pa ang kalamangan nila sa atin. Kailangan mabawi natin ang kalamangan sa kanila. Yan ang sabi ni Jin na talaga namang nagpakalma sa kanyang mga kakampi. At dito na nagtatapos ang Chapter 99 ng International League. Isa nakakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan mga ka-anime. Pero
sasapaw sa ating kwento, sana i-like nyo ang ating video.